Ang topic po natin ngayon ay yung mga langis na hindi mo dapat na ginagamit sa motor mo. Noong nakarang episode guys ay hawak-hawak ko po itong Caltex Delo. Marami tuloy nag-aakala na ito yung ginagamit ko para dito sa dirt bike natin. Kasalanan ko naman po yun kasi nakalimutan kong sabihin dun sa vlog na ito ay props lang. Kasi gusto ko po sanang i-explain kung ano yung mga nakalagay dito sa labeling ng mga engine oil. Ito po kasing Caltex Delo na nataon naman meron ako, ay ito po yung merong kumpletong label na meron yung 15W, SAE, na mas madaling maipakita sa mga viewers. Pero hindi po ito yung ginagamit ko sa dirt bike. At gaya nga po ng sinabi ko doon sa nakarang episode natin, ang ginamit ko talagang pang change oil dyan ay itong Petron Sprint. Kasi ito po yung available dito sa motor shop sa amin. Hindi ko naman po ito pinopromote. Hindi ko lang po ito ginamit na props kasi ito po ay walang W, monograde po kasi ito. Kaya ang ginamit kong props ay itong Caltex Delo. Although alam ko po na marami sa inyo na mga motorcycle enthusiast din na gumagamit ng Caltex Delo diesel engine oil sa inyong mga motor. Ako po kasi ay hindi ko po talaga ito regular na ginagamit. At lalong hindi ko po ito ginagamit dito sa dirt bike. Ginagamit ko lang ito paminsan-minsan doon sa scooter ko. Ito po kasing Caltex Delo or any diesel engine oil ay hindi suitable para sa mga dirt bike or mga motor na merong wet clutch. Ang mga wet clutch po kasi yan ay nakalublob o parating nalalagyan ng engine oil. At although maganda itong Caltex Delo sa paglulubricate ng ibang mga moving parts ng makina, hindi po ito ideal para doon sa wet clutch system. Kasi guys, itong mga ganitong diesel engine oil ay marami po itong additive na tinatawag na friction modifiers. So, ang trabaho po ng friction modifiers ay padulasin yung mga bagay na gumagalaw tulad ng piston, ng valvula, ng mga bearings. So, okay na okay po yung mga ganitong diesel engine oil doon. Ang problema guys, yung wet clutch ng dirt bike, hindi niya kailangan ng engine oil na magpapadula sa kanya. Kasi ang kailangan nga po sa clutch natin ay kumapit. Naka-design lang po talaga yung mga wet clutch na nababasa ng engine oil kasi para hindi siya mag-overheat. Pero ang kailangan niya talaga ay yung engine oil na kakaunti or yung zero ang friction modifiers. Kaya ang ginagamit ko pong langis dito sa dirt bike ay katulad itong Petron Sprint na may nakalagay na Jaso MA2. Not necessarily Petron. Kadalasan nga ang ginagamit ko Castrol o kaya naman Motul. Basta may nakalagay na Jaso MA2. Ang ibig sabihin po kasi pagka mayroong tatak na Jaso, ay certified po yan ng Japanese Automotive Standards Organization na itong langis na ito ay para sa isang 4-stroke engine na mayroong wet clutch. Kasi guys, yung mga ganitong langis na may nakalagay na Jaso MA2, nakakapag-lubricate sila ng mga moving parts na katulad ng piston, bearing, valvula, etc. Pero hindi sila magkokos ng slippage doon sa clutch system kasi zero or kakaunti lang yung kanilang friction modifier. Ngayon sasabihin naman po ng iba, bakit kami matagal na namin ginagamit yung Delo Gold doon sa mga motorcycle namin na naka-wet clutch, okay naman. Tipid pa kami kasi mura yung Delo Gold. Well, tama naman po yung pwede naman po talaga itong gamitin kahit naka-wet clutch ka. Kaya nga lang guys, doon po kasi sa mga ganitong klase ng motor na ginagamit sa enduro, na palaging umaahon sa matatarik, kailangan namin yung clutch ay kapit na kapit. Kasi guys, kung ganito ang gagamitin namin na langis, baka maging cause pa ito na dumulas yung clutch. Doon po sa mga normal riding, katulad sa city, okay lang po. Kasi hindi naman pwersado sa aunan or sa kargahan yung motor. Pero pag ang motor nyo ay pwersado sa unahan o kaya naman lagi nyo kinakargahan ng mabigat, mas kailangan nyo doon na kumapit yung clutch. So doon nyo po gagamitin yung mga langis na mayroong tatak na Jaso MA2. So ang tanong naman ng iba dyan siguro ay para saan itong Delo Gold? Ba't ako meron nito? Gaya nga po nasabi ko sa inyo kanina, ginagamit ko to paminsan-minsan doon sa scooter ko. Katulad ngayon, nakadalawang taon na yung scooter ko, gagamitin ko po ito. Once a year, ginagamitan ko po siya ng diesel engine oil. Alam nyo kasi guys, yung mga diesel engine oil, not necessarily Delo Gold basta diesel engine oil, mas marami naman po yung detergents at saka dispersants. Ganun po kasi talaga design ng mga diesel engine oil. Ang trabaho naman po ng detergents,
ay linisin yung loob ng makina. Tatanggalin niya ngayon yung mga deposits na nandun. Ang trabaho naman ng dispersants ay ipe-prevent niya yung mga natanggal niya na dumi na magbuo-buo para hindi lumapot yung langis habang ginagamit mo yung motor mo. Kaya mapapansin nyo, after nyo gamitin itong mga diesel engine oil sa motor nyo, kapag nag-change oil na kayo, maitim yung lalabas na langis. Ang ibig sabihin po nun ay ginawa niya yung trabaho niya na linisin yung loob ng makina. Sumama na yung dumi doon sa langis. Pero hindi ko po ito ginagamit ng regular. Ang ginagamit ko pong regular doon sa scooter ko ay syempre yung engine oil na pang gasoline pa rin. Usually ang ginagamit ko nga po ay Motul o kaya naman Castrol. Pero kung walang Motul or Castrol, okay lang kahit ibang brand. Basta legit yung brand. Hindi lang ako gumagamit ng mga brand na hindi ko kilala. Ang kagandahan naman po kasi ng gasoline engine oil ang gagamitin nyo doon sa mga motor nyo ay mas mainam po yun para doon sa mga makina na mabilis ang RPM. Lalong-lalo na doon sa mga mahilig bumomba habang nagpapaandar. Mas maganda na gamitin nyo dyan ay yung gasoline engine oil talaga. Ngayon guys, ito naman po mga sinasabi ko sa inyo ay binabase ko po kasi lahat yan doon sa pagbabasa ng owner's manual at saka doon sa pagbabasa ng kung ano yung mga nakalagay dito sa mga label or dun sa packaging nitong mga langis. Kasi guys, hindi naman po nila ilalagay yung mga letters or yung mga words dyan nang wala lang. Lahat po yan ay may ibig sabihin. Yan po kasi yung magiging guide natin para yung motor natin ay manatiling palaging nasa maximum na efficiency. Ang power, ang fuel consumption, tapos para na rin mabagal yung wear and tear ng mga moving parts dun sa loob ng makina at tumagal yung buhay niya. Pero kung may mga nakasanayan na kayo or meron na kayong mga paboritong mga langis na gamitin, mapa-diesel engine oil man yan or gasoline engine oil, ay okay lang po yun. Ituloy nyo lang po yan. Tayo naman po dito kasi sa channel natin ay hindi na to kontrahan. Knowledge sharing lang po. Kung meron po kayong mga tanong, may suggestions, or meron kayong mga gustong idagdag sa sinabi ko, ay ilagay nyo lang po sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang po kakalimutan mag-like at saka mag-share. So yun lang guys, hanggang sa next episode. Thanks for watching.